Hello. Bali mo na yung phone mo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us give clap offering to our Lord Jesus. Amen. Good morning, my dearest brethren in Christ. Hallelujah. Our topic for today is about Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Hallelujah. It's a very powerful message from the Lord that we need today to search our heart. Hallelujah. And let us surrender everything to our Lord Jesus so that we will have a pure in heart. Hallelujah. Jesus promised that the pure in heart will see God. Jesus reminded people not to obey the worldly laws in hopes of being closer to God. Jesus said that the people who are pure in heart will be in heaven and see God. Material blessings are nothing compared to the blessing of God. Amen. Hallelujah. Truly, if our heart is full of anger, we cannot draw near to God. Truly, if our heart is full of worriness, we cannot draw near to God. Truly, if our heart is not in line, it's very difficult to speak God. That's why people of God, our God wants us to be our heart like a transparent, like our what we wear today in a pure white. It's a purity. Hallelujah. As we can see, it's very easy to see the spot of our dress. If there is something even little or small spot in our dress, because it's very transparent. Hallelujah. Today, hallelujah, the Lord is looking in our heart. Hallelujah. It's not in our appearance, it's not in our position, in our life. It's not all about that, but it's all about in our heart. Hallelujah. The Bible says, the abundance of the heart, the mouth speak. Totoo nga po ba yun? Aywa, amen. Aywa. Kasi nagaling lang ako sa trabaho. The abundance of the heart, the mouth speak. Yes. If someone always telling something, that truly what is telling is in the heart. For example, I don't have money, always telling them, it's truly they don't have money. If he always angry, truly that his heart is angry. But if he is merciful, the Lord will see that his heart is merciful. That is really easily to see what is in action is in our heart. Amen. If you win in a lotto, for example, you are very happy, so you will be dance, you will be shout, and you will see in your heart that you are happy. But if you are busted in your girlfriend or separated by your girlfriend, you will see that you are lonely because in your heart, no? We cannot deny ourselves, and we can see it by our appearance. Even you are angry, even you smile, but you are in your heart, you're angry. Nararamdaman po ng bawat isa. Amen. Amen.
So Jesus says in Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Amen. If our heart is clear and pure in the Lord, we are always be at the present, and we are always feel the presence of the Lord. Hallelujah. In Ephesians 4:27 says here, can you open? Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. It says here in English, "And do not give the devil's foothold." In John 10:10, because in our life, the devil is like a roaring lion. He is looking for someone to devour. No. So we need to be vigilant. In John 10:10 says here, the enemy, the thief comes only to steal and kill and to destroy. I have come that they may have life and have to the full. Sabing ganon, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Hallelujah. The devil wants to steal our joy to serving the Lord. The devil wants to steal. Hallelujah. And he wants to kill and to destroy our life. Hallelujah. Ang nais ng diablo ay sirain ang ating buhay, nakawin ang ating kaligayahan. Hindi na. Nakawin ang ating kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Magkaroon tayo ng mga maraming pagsubok. Kaya mga kapatid, sabing ganun sa Ephesians 4:27, "Do not give the devil foothold." Amen. We discern the enemy will come in our life, so we must to be pray. So we must to be aware, because in John 10:10, he always looking for someone to devour. The devil wants to kill us. The devil wants to snatch our salvation from our Lord Jesus Christ. In Ephesians 6:11-13, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan sa sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sabi ganun, gamitin daw natin mga kapatid. Hallelujah, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga makapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa salibutang ito. Ang mga hukbong espiritual na kasamaan sa hipapawid. Kaya isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa ngayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigki sa inyong baywang ang sintro ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay at sa lahat na nagliliyab ng palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Amen. Ang lahat ng iti gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Panalangin kayo sa lahat ng pagkakataon at patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat na hinirang ng Diyos. Hallelujah. Ito po ay kailangan natin gawin in every day in our life, na kailangan natin talaga na magkaroon tayo ng sandata. Magkaroon tayo ng access
at relationship sa ating Panginoon, kung mawawala po yan, darating po ang kalaban na hindi natin namamalayan. Amen. Sa sandali na tayo ay mapawalay, hallelujah, makalimutan natin manalangin, makalimutan natin magbasa ng Biblia, makalimutan natin ang ating isipan ay matutuon sa mga bagay ng mga kamunduhan. At doon na po magsisimula na pumasok ang dyablo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating pag-ingatan na ang dyablo ay laging maninira. In John 10:10, na lagi tayong inaabangan. Wag siyang makasilip ng butas para sa atin upang hindi niya tayo pasukin. Samantalang gawa ng magnanakaw ay pumatay, magnakaw, at manira. Hallelujah. Kapag hindi tayo nakahanda, ganyan po ang mangyayari. Amen. So, basahin po natin ng 2 Samuel 11:1-27. Mahaba-haba po ito, pero dito po natin makikita kung paano na-deceive si David, si Haring David. Alam natin si David ay apple of the eye ng ating Panginoon. Meron siyang malalim na relationship sa Panginoon, ngunit may ganitong pangyayari sa kanyang buhay. Nakapasok ang dyablo sa kanyang buhay, kaya hindi niya namalayan. Ngunit, hallelujah, tayo po magbasa sa 2 Samuel 1:27. Medyo mahaba-haba po ito, ngunit we need to be understand. Kaya na po sa English na sa ito. Nang sumapit ang tagsibol ng panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas si David ang buong hukbo ng Israel sa pagmamana ni Joab, at ang iba ay pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagagising ni David, umakyat siya sa bubungan at palasyo ng nakalalakad-lakad mula roon. May tanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Iyon. Hindi siya sumama sa digmaan. Meron palang ginawa ang kalaban sa kanya. Nakakita raw. Mula noon ay may natanos siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam, asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba noon at katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa tuntunin para sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Tingnan niyo po, hindi po siya sumama sa labanan, pero napasok agad siya ng kaaway. Kung makikita niyo po, kung sumama siya sa digmaan, siya yung nakikidigma, hindi siya yung dinigma. Amen. Kasi talaga pagdating sa mga ganyan tukso, talagang kahit sino pa man, maraming makakalimot. Dahil nangyaring ito, si Bathsheba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Napakabilis, no? Inutusan agad ni David si Joab na pupuntahin sa kanya si Urias ng Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at sipingan mo ang iyong asawa sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Tingnan niyo, may maitim na balak si David. Gusto niya kasi nabuntis niya si Bathsheba para mawala siya ng ebidensya na siya ang gumalaw kung sakaling pinagalaw niya sa kanyang asawa. Napakaitim na ng kanya binabalak. Lumakad nga si Urias ang hari ay nagpadala pa rin ng regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo. Natulog sa may
kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay, bakit hindi ka umuwi? Tingnan natin, no, lagi niyang pinagtutulakan si Urias na uwian yung asawa. Pati yung pinapakialaman niya kasi meron siyang kasalanan, meron siyang motibo kasi binuntis na niya yung yung asawa ni Urias. Sumagot siya, ang kabanatipan at ang kawal ng Israel at ng Juda ay nasa mga tolda lamang. Sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi pa maaatim ng aking kalooban, ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa sa harapan ng Diyos. Hindi ko po magagawa iyon. So ganyan po talaga yung tunay na lingkod ng Panginoon. Talagang unahin niya munang sundin yung utos ng Diyos bago ang kanyang pananabik sa kanyang asawa. Sinabi ni David kay Urias, dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis. Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon pagkus natulog sa kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman, ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Kung talagang nagkaroon na siya ng interest kay Bathsheba dahil gusto niya nang ipapatay yung kanyang asawa. So gaano nakasama yun, kung titingnan natin pag gagano na ugali ng mga tao, parang hindi na talaga lingkod ng Diyos. Kasi hinayaan niyang makapasok ang kalaban sa kanyang pagkatao, sa kanyang isipan, kaya tuluyan na siyang naging masama ang kanyang hangarin. Habang pinapaligiran ni Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas na ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan. Ngunit ito ang ipinagbiling niya matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan. Maari siyang magalit at itanong, bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya ay nabagsakan ng batong gilingan at inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magpakagayon sa kamo, sabihin na patay rin si Urias. Talagang planado, no? Lumakad ang sugo ng nag-ulat kay David. Ayon sa sinabi ni Joab, sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusap kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias. Sumagot si David, kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari sapagkat talagang ganyan ang labanan. Napaka pagkunwari. Sapagkat talagang ganyan ang labanan, may napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ang lusod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob. Nang mapalitaan ni Bathsheba na napatay si Urias, siya ay nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa, pinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. May siguro matatanong po natin bakit hindi ni-refuse ni Bathsheba yung pagtawag ni David sa kanya upang makasibing siya. Alam naman niya na meron siyang asawa. Alam naman niya na meron siyang asawa na
Pero hindi pa rin niya nagawang i-review si David. So sa aking pagkakasaliksik, baka daw po yun yung tinadhana sa kanya ng Diyos na ano siya ni David, kaya hindi na siya nag-refuse. Ito naman po yung mensahe ni Nathan sa chapter 12 verse 1 to 15. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lusod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ang kanyang mga anak. Kinakalong niya itong parang anak na babae, isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan may manlalakbay na naging panauhin ng mayaman lalaki sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin. Ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapi niya ang dukha. At sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. So parang sinampal talaga ng 4 na beses si Haring David, kasi inireveal ni Propeta Nathan na siya yung tinutukoy na yung kinukwento niya. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang sambayanan ng mag-asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel sa Juda. At mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinawak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hateyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambayanan. Sinabi pa ni Yahweh, pag-aawain ko ang iyong sambayanan sa harapan mo, ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila ng kahit katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan. Makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka na mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mga mamamatay. Pagkatapos ito'y umuwi na si Nathan. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. So makikita po natin mga kapatid na kahit lingkod ka na ng Diyos, wala pong exempted sa ginagawa ng kalaban sa ating buhay. Kaya kapag tayo nagpabaya at inayaan natin pumasok ang dyablo sa ating buhay, maaari po tayong masira. Maaari po tayong magkaroon ng mabigat na problema hanggang sa mamatay na tayo espiritual. Hallelujah. Kaya pala mga kapatid, talagang nahirapan si Haring David dahil sa nagawa niyang kasalanan. Na dating siya ay lagi niyang laman ng isip at puso niya ang ating Panginoon, ngunit sa isang pagkakamali nadulas siya sa patibong ng kaaway. Kaya sabi po sa Ephesians 4:27, huwag po nating hayaang pumasok ang dyablo, sapagkat sinasabi sa John 10:10, ang magnanakaw ay darating upang magnakaw, pumatay at manira. So sa buhay po natin mga kapatid, kaya kailangan nating maging alerto, maging mapagmatsyag, at lagi tayong lumapit sa ating Panginoon upang hindi
makapasok ang dyablo sa ating buhay. Kaya wala pong pinipili ang kaaway na kahit ikaw ay isang lingkod na ng Diyos, kapag ikaw ay nagpabaya, maaaring sirain ang iyong relasyon sa ating Panginoon. Ngunit si David ay hindi nagkatupilig lumapit sa Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang panalangin, hallelujah, in Psalms 51:10, 11 to 12, sabi ganoon, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Napakahirap po talaga mga kapatid na tayo ay magkaroon ng kasalanan sa ating Panginoon. Unang-una, papatayin yung joy ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming nag-backslide, kakaunti lang ang nakapagsibalik, sapagkat hindi na nila maramdaman, hallelujah, ang banal na Espiritu na dumaloy sa kanilang pagkatao, sapagkat nakukondem na sila. But si Haring David ay patuloy na nanalangin sa Panginoon. Gusto niya i-restore yung kanyang relationship sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy the Holy Spirit from me. So talagang napakahirap pong lumakad ng walang pagsama ng banal na Espiritu. Kaya ikaw at ako na tinawag ng Diyos, kailangan nating manatili sa presensya ng Panginoon upang hindi makapasok ang kalaban sa ating buhay. Sobrang napakahirap, pero talagang meron po talagang kabayaran ang lahat ng gagawin natin ng kasalanan sa ating Panginoon. But si David ay patuloy pa rin humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Kaya patuloy siyang humingi na i-restore ang kanyang espiritu. Hallelujah, na muli niyang makaniig ang presensya ng Panginoon upang muli siyang mabuhay. Tunay nga mga kapatid na napakahirap mabuhay nang wala kang peace of mind. Kaya sabi ganon, blessed are the pure in heart, for they shall see God. If our heart is full of sin, we cannot see the kingdom of God. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Hallelujah! Kaya po mga kapatid, sa buhay ng David, mahirap mangyari kahit sino man sa atin. Baka hindi na po tayo makabalik. Sabi nga nito, why did David say, create me in a clean heart? He wants to be able to turn from sin, for the change we desire is accomplished by God at our invitation. Create me a clean heart. David saying, I cannot cleanse my own heart. He asked God because He is only God is capable to clean my heart. Truly, we cannot clean our heart, but in our own. We need the Holy Spirit. We need God. And we need to restore our relationship to Him so that we'll be restored again. How do I clean my heart for God? Sabi ganon. Number 1, seek the presence of the Lord. Hallelujah. Paano ba natin masisik yung presensya ng Panginoon kung tayo ay nasa labas o nasa gitna tayo ng nguling? So, kailangan natin pumunta ng church. Makipag-usap tayo sa mga likod ng Diyos. Tumalo tayo sa gawain upang tayo ay makaramdam ng presensya ng Panginoon. Sa mga nais magbalik sa Panginoon, kailangan natin gawin ito upang makabalik muli tayo. Tunay nga na napakahirap na kapag wala ang pagdaloy na banal na Spirit sa atin, parang wala na tayong communication sa Panginoon. Para tayong isang charger na hindi pala alam natin nakasaksak pero wala pala tayong power. Kasi hindi pala tayo dinadaluyan. Hallelujah, ng presensya ng Panginoon.
Sabi po sa Isaiah 55:6-7, seek the Lord while you can find Him. Sabi gano'n, seek the Lord while you can find Him. Huwag na nating mag-atubili pa na hanapin si Lord. Kagaya po yung pinag-pray namin sa Cleveland. Kabata-bata pa, 33 years old. Nawalan po siya ng hininga. Nawalan po siya ng nagbara po yung kanyang puso. Nasa ICU po siya ngayon, mga kapatid. Wala pong nakakaalam kung paano siya nakakapag-communicate sa Panginoon. Pinuntahan po namin ni Pastora Happy. Sabi ko, kapatid, kung aking naririnig mo, pisilin mo yung aking daliri, ang aking palad, at ipagpipray kita. Habang pinagpe-pray ko po, nakaramdam ako ng pagpisil niya. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kahit pa paano talagang nakapakinig siya. And sabi po ni Pastor Happy, nakita daw niya yung kabilang mata ay lumuluha. Hindi ko po kasi nakita, nakapikit ako eh. Sabi nga no, seek the Lord while you can find Him. Call on Him now while He is near. Hallelujah. Habang may buhay po tayo, lumapit lang tayo sa Panginoon. Anuman, kaano man kabigat ang nagawa nating kasalanan sa Panginoon. Hallelujah. Gumaya po tayo kay David. Kasi alam niya, yung Diyos na kanyang sinasamba ay maunawain at mahabagin. Kaya hindi po siya tumalikod. Patuloy po siya na nakipagniig sa ating Panginoon hanggang matanggap niya ang kapatawaran ng ating Diyos. Hallelujah. Maraming ang mga tao sa atin na kapag nakagawa na ng kasalanan sa Panginoon, mas lalo pa silang lumalayo. Sasabihin nila, hindi ako karapat-dapat dyan dahil ako'y makasalanan. Yon ang sabi ng Diablo sa iyo, sapagkat ang Diablo ayaw talaga tayong palapitin sa ating Panginoon. Saan si Tinting? May amazing tagad nga po. Let the wicked change their ways and will banish the very thought of doing wrong. Let them turn to the Lord that He have mercy on them. Yes, turn to our God, for He will forgive generously. So Isaiah 55:6-7, seek the Lord. Hanapin daw natin si Lord habang siya'y matatagpuan pa. Kaya paano tayo ma-restore ang ating relationship sa Panginoon? Kailangan nating hanapin ang kanyang presensya. Pangalawa, confess your sin as soon as you know of them and ask God to forgive any and unknown sin. Hallelujah. Kailangan po nating maging tapat sa ating Panginoon. Ilapit po natin ang ating puso. Sabihin natin ang ating mga kasalanan sa Kanya, huwag sa tao. Amen. Sa Diyos lang tayo lumapit. Hallelujah. At dahil siya yung makakapagpatawad sa atin. Huwag kang lalapit sa chismosa, chismoso, at chichismis ka lang nun. Mas piliin nating lumapit sa Panginoon upang tayo magkaroon, hallelujah, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Confess your sin as soon as you know of them and ask God to forgive any unknown sin. Sabing ganon. In 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just, and it will be forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So mga kapatid, wala po tayong ibang dapat gawin kundi lumapit tayo. Amen. Sabi nga ganon, humble yourself before God and He will lift you up. Sabi po sa Ephesians 4:20. Pakumbaba raw tayo sa Panginoon at tayo itataas. Kaya wag na po tayo magmalaki kapag tayo ay nagkaroon ng kasalanan. Hallelujah. Number 3,
regularly and consistently evaluate your heart to see if there is sin, bring it into light of God's words and comparing it. Sabi sa Corinthians 13:5, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Surely you know that Jesus Christ is among you. If you not, you have faith, the test of genuine of faith. Amen. King David was the anointed king of Israel. Sabing ganon. He was chosen by the Lord while King Saul was on the throne. David was called a man after God's own heart because he was faithful to the Lord and he was repentant. When he did wrong and he loved the Lord with all his heart. How great man who is called by God are still human and struggle with sin. So wala po tayong ligtas sa anumang kasalanan. Na kahit gaano pa tayo, hallelujah, na tinawag ng Diyos, kung tayo magpapabaya mga kapatid, madali tayong mapapasukan ng dyablo sa ating buhay. Amen. So, the lesson that I learned from this message, we need only to humble ourselves to God. Because the Lord knows who we are, who I am, because He is the one of our Creator. Alam ng Panginoon, mga kapatid, na kung saan tayo babagsak. Ang nais lang ng Diyos talaga, hallelujah, na talagang ibigay natin sa Kanya ang ating puso. Huwag na tayong magmalaki, huwag na tayong magmatigas, pagkos humigi tayo ng buong puso, tawad sa Panginoon at tayo po ay papatawarin niya. Amen. Kilala tayo ng Diyos kahit ang mga butil ng ating buhok ay bilang niya. Alam niya kung ano yung kahinaan natin at kalakasan natin sapagkat siya po yung ating manlilikha. Hallelujah. Kapatid, kung iniisip mo na ikaw ay makasalanan at ikaw ay lalayo sa Panginoon, wala pong mangyayari sa buhay natin. Alalahanin mo yung unang pag-ibig mo sa Panginoon, nung unang po siyang nakilala, at muli po tayong magsimula ng panibagong simula upang tayo ay magpatuloy, hallelujah, sa kanyang presensya. Katulad ni David, hallelujah, na siya'y nakakalikha ng mga awitin, nakakalikha siya ng mga tula sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. At dahil hindi niya na maranasan yung mga kanyang nararanasan noon, kaya niya naalaman kung gaano kahirap ang mabuhay ng walang pagsama ng Diyos sa kanya. Mahirap, mga kapatid, ang makapasok tayo sa kasalanan. Tunay nga na meron tayong mga kabayaran, may mga consequence po, pero kailangan natin itong tiisin upang sa ganon muli tayong makalapit sa Panginoon. Amen. Kaya sabi po ng Isaiah 55 6-7, hanapin natin si Yahweh habang siya pa ay matatagpuan. Huwag yung kung kailang nakadextrose ka na, huwag kung kailang humihinga-hinga ka na lang sa oxygen, na huwag kung kailang hindi mo na kayang makalakad, saka ka palang lalapit. Huwag nating patigasin ang ating puso. Pilitin natin ma-restore ang ating relationship sa Panginoon. Marami sa atin dito, hallelujah, o maraming mga Kristiyano na kahit nasa loob ng simbahan ay backslide pa lang. Tanging ang Diyos lang nakakaalam kung ano po yung ating, hallelujah, tinatayuan. Ngunit gumaya po tayo kay David.
na talagang kahit mahirap ang kanyang pinagdaanan, kung babasahin po natin lahat ito, talagang nag-ayuno siya. Hallelujah, nung ang kanyang anak ay mamatay, saka siya tumigil na mag-ayuno. Kaya mga kapatid, hallelujah, sa buhay natin ito, malalaman natin kung gaano kahirap, hallelujah, ang puso natin ay malayo sa ating Panginoon. Panatilihin lang natin, hallelujah, na ilapit natin ang ating buhay sa Kanya at patuloy nating sundin ang Kanyang kautusan. Ang panalangin ay isang magandang sangkap ng ating pananampalataya sa Panginoon, sapagkat lagi niya tayong nakakausap. Ang pagbabasa ng Kanyang mga salita ang siyang magbibigay sa atin, hallelujah, ng katatagan upang tayo ay mabuhay hanggang sa huli ng Kanyang pagdating. Ang Kanyang mga salita ang siyang magtuturo sa atin kung paano tayo lumakad ng mayroong pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakahirap mabuhay nang wala ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit.